Good morning Philippines, good morning friends. At muli ito si Jem, ang inyong tagapaglingkod at tagapagbalita ng magagandang property. At ang ipapakita ko naman po sa inyo ay ito sa kaliwa ko. At ayan po yung Kalsada National Highway po yan. Then ito yung right of way papasok po sa property. Siguro mga 25 steps lang na ando na po kayo sa loob ng property from National Highway. And of course, meron po ditong linya ng tubig. Yan. Ito po, ayan po yung linya nila. Tapos meron din pong linya ng kuryente dito. Then malapit po ito sa mga eskwelahan, elementary yan. Then sa bayan din po ay malapit din ito. At mga ka-farmlat, dito po magi-start ang property po. Yan, dyan nakikita nyo ang poste. Hanggang doon pa po yan. Then, of course, papasukan natin kasama po yung bahay po na yan. Meron din po silang solar dito. Ayan. Kung gusto nyo makatipid ng kuryente, pwede rin kayong gumamit ng solar. Then, ayun po, ang frontage naman po nito mga ka-farmlat ay nasa 20 meters. At bago po ako magpatuloy mga ka-farmlat, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga latest videos po namin. Ayan mga ka-farmlat, nakikita ninyo itong daanan po na ito, sa ngayon ay pathway. Pero sakop po ito ng property. Nasa sa inyo na po yan kung gusto po ninyong laparan. Then yung itsura po ng lupa na ito mga ka-farmlat, ayan, pa-slope siya. Maraming tanim na nyog na pwede po ninyong koprahan. At mga ka-farmlat, maganda rin po kasi magtayo dito ng inyong rest house o kung ano man yung gusto po ninyo. Then may mga tanim pa po dito na katulad ng nyog, kayumito at meron din pong gulay dun po yan sa likod. Kasi yung itsura po ng lupa na ito ay paikot po siya. So tapusin nyo lamang po ang video na ito mga ka-farmlat, makikita ninyo yung ganda ng farm po na ito. At hindi lang po mga pananim ang mapapakinabangan nyo dito mga ka-farmlat. Meron din po itong kasamang sapa po. Doon po sila kumukuha ng source ng kanilang tubig. So hindi kayo mahihirapan. Pwede po maging unlimited po yung source ng tubig nyo dito. Mamaya ipapakita ko rin po sa inyo. Then yung itsura kasi ng property na ito mga ka-farmlat, tuhog siya. Magkabila siya, left and right, tapos sa kalsada. Tapos nandun po sa kanan yung ilog na sinasabi ko, o yung sapa. At itong may bakod na to mga ka-farmlat, hindi na po kasama ito sa property. Naibenta po kasi ito ng may-ari. So wala naman po kayong po problemahin dyan dahil kompleto naman po sa documents ang lupa po na ito. Ayan mga ka-farmlat, maganda dito sa area na ito. Ito na po, nandito na ako sa sinasabi ko po sa inyo na source nila ng tubig. Ayan, may mga linya ng tubig dito. Ayan po, lalo na pagka malakas po yung ulan dito, ay buhay po itong sapa po na ito, Ayan, dyan sila kumukuha ng source ng tubig. Ayan mga ka-farmlat, malinaw po yung tubig dyan mga ka-farmlat. At konting linis lamang po nito ay talagang maganda po yung lugar na ito. So pwede kayong maglaba or kung ano man yung gusto nyong gawin dito sa parting ito. So babalik kami para makita nyo pa yung ibang parte ng lupa. Ito naman mga ka-farmlat, yan nakikita nyo may bakod karugtong yung tinuro ko sa inyo kanina. Tapos ito na po yung itsura ng iba pang parte ng lupa na ito. Ayan, kaliwat kanan po yan, tuhog yan. Kasama po itong kabila na ito. Ayan. Then pag-usapan na po natin mga ka-farmlat kung ilang ektarya po ito is 15,343 square meters. Yun po, or 1.5 hectares. Then frontage po nito ay nasa 20 meters. Ang right of way ay nasa 4 meters. TCT title po ito mga ka-farmland. So ready to transfer po sa makakabili. Then ang tanim naman po dito nyog, kayumito at iba-ibang mga klase ng gulay. Ayan, hanggang dyan pa po yan mga ka-farmland, yung property po na yan. So napakaganda dito. At yun po,
Sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang po kayo sa mga numerong naka-flash dyan sa inyong mga screen at mag-set lang po tayo ng inyong mga tripping. Maraming salamat sa inyo mga ka-farmland. Muli ito si Jem, ang inyong tagapaglingkod at tagapagbalita ng magagandang property. Have a nice day po. Ingat po kayong palagi.